Corado po. Dumako na po tayo sa isa po sa pinaka-importante pong gawain natin, ang pakikinig po ng mensahe po ng ating Diyos Ama. Ang magbibigay po sa atin ay ang ating pinakamamahal na pastor, ang ating mabuting kaibigan, si Pastor Eli. Siya rin po ang nagluto ng mga inubos nyo na lugaw at butuhan. So bagang ito, hindi lang po siya din pang-spiritual, pang-pamilya, pang-executive chef pa po siya. So mas mo lang po, Pastor Eli. Hindi na natin ang niluto ng spiritual ni Kuya Eli ngayon. Glory to God. Thank you, Kuya Mike, partner. Ang aking partner nung nag-aaral kami ng Isuel. Siya po yung president namin, ako yung po yung vice. Wala na pong butuhan na nangyari, automatic na. Okay? So, puri ng Panginoon. At ano naman ang gagamitin? Welcome po sa inyong lahat, mga kapatid. At welcome po sa ating mga kapatid sa Pituin. No? Magamat nandun yung kanilang pagod, yung hirap nila sa trabaho. No? Namigay pa rin ng client kagabi bago pumunta rin. Pero puri ng Panginoon, nakapagpunin na. Palapakan po natin ang mga kapatid sa inyo. Amen. Puri ng Panginoon. Sa mga taga-Interpol, no? Sa mga taga-Interpol, ganun din. Halos maraming tulog yan. Amen. Maraming tulog po. Pero nandito sila para makilahok sa ating fellowship, no? At ang ating sino pa? Yung sa German Hospital, no? Kasama ni James, no? Kaya walang mga tulog din yan. Sa takip, sa plastic sa makuli, kay Anan. Kaya wala nang tutulog yan. Kay Marlon. No? Kay Engineer Dave. Kagabi kahapon ng tawar mo yan. Hindi na yan, kay Decoy. No? Sa lahat ng mga transport natin. Kay Kuya Mark Kyra. Okay? Lahat po. Purihin ang Panginoon sa inyong pakikisa. Purihin po ang Panginoon sa inyong inialay na gawain para sa Panginoon. Amen? So, bago po ako mag-start, mga kapatid, siguro naman kilala nyo na ako, ang inyong Kuya Eli. Pwede nyo pong tawagin Kuya, pwede tatay, huwag ng ate. Pwede Kuya, pwede tatay. Okay, pwede po. So, ang Kuya Eli nyo po ay may 6 na anak at mayroong 4 na apo. Edad ko po ngayon ay 53. Sa March, 54 na po ako sa March. Okay? So bago po ako mag-start mga kapatid, inimpisahan niyo po yung kanina yung kwento. No? Yung kwento niyo po yung Mike, napakaganda. No? Kahit ano ang ginagawa niyo, yan ay para sa Panginoon. Amen. Puri ng Panginoon. So, magkukwento rin ako, mga kapatid. No? May isang mag-ama sila. No? Yung kanilang kotse, lumang-luma na. Siguro narinig nyo na itong kwento na ito. Lumang-luma na yung kotse nila. No? Hindi pa lang kung anong bulbo na tayo. Bulbo o bulbulok na. Volkswagen. So, sa madaling salita mga kapatid, no, lumang-luma na yung kotse. Ngayon, tinawag na yung kanyang pangalan na anak, yung tatay, no? Sabi ng tatay, anak, ibenta mo yung aking kotse. Kasi lumang-luma na eh. No? Hindi, yung anak, umalis, naghanap ng buyer. No? Dahil lumang-luma na, binibili lang siya ng 500.
siya sa tatay niya. Ay, luman-luma na yung kotse. Walang bumibili, 500 lang. Okay. Maghanap pa ulit. No? Harap na naman yung panganay na anak. Kung siya nakakita ng buyer na naman, binibenta, mas lalong bumaba. Magkano? 200 na lang. Naku, mas lalong bumaba. Balik ulit siya sa tatay niya. Pagbalik niya sa tatay niya, sabi nung anak ko sa tatay niya, "Tay, wala na po talagang bumibili ng kotse natin. 200 na lang po binibili. I-junk shop na lang po natin yan." Anong sabi ng tatay? "Anak, pumunta ka sa mga bumibili ng mga vintage car. Punta siya doon. Alam mo ba kung magkano binibili, mga kapatid? $500,000. $500,000. $500,000. $500,000 para masarap pagkape doon. Magkano? 500,000. Nag-umpisa po sa 500, 200, ngayon naging 500,000. Amen? So anong aral na makikita natin doon, mga kapatid? Know your value. Yan. Mga kapatid, gaano man tayo kaluma, karumi, kabaho, o kasila sa paningin ng Panginoon. Kapag tayo lumapit, kapag tayo lumapit, mga kapatid, sa Panginoon, vintage ka. Amen! Mahalaga ka. Malaki ang value mo. Sabi mo sa kapatid mo, yan sa mga katabi mo, kapatid, malaki ang value mo sa Panginoon. Amen! Malaki na natin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, yun ang aral, no? Yun ang aral, mga kapatid, no? Kahit gano'n kayo tayo karumi, kahit gano'n tayo kasalanan tayo, lahat na nagawa natin, kapag lumapit tayo sa Panginoon, malaki ang halaga natin. Amen? Palapakan po natin ang Panginoon. So, bago po ako mag-start sa ating mensahe, nung nakaraan pong message, no? Ang hinihanda kong message ay patungkol dun sa ating anniversary. Yung sa evangelism, no? At reading talaga ako doon. Nung nakarang Friday nga, ako dapat ang preacher. Kasi may kong ginamit dahil siya po itawin na, no? At ngayon, nung dito tayo, nagkaroon tayo ng victory party, binago ko po yung aking message sa dito. Kasi po, nandito tayo para sa victory party ng ating Panginoon, ng ating anniversary. No? So, binago ko po. At ang title po nito, ang topic po ay Fellowship God. No? Ang title po ay Active Participation in Christian Gathering. Okay? Aktibong pakikibahagi sa mga pagtitipong Christian. Amen? So bago po tayo mag-start, samahan niyo ako sa panalangin. Hallelujah. Uli, Panginoon, maraming salamat po. Lord, narito po ako sa harapan, Panginoon. Wala po akong sapat na kakayanan. Hihina po ako. Wala po akong sakit na pinag-aralan, Panginoon. Lord, Ikaw yung magsalita. Ikaw ang makita. Ikaw ang magliwanag. Banal na Espiritu mo, Panginoon, ang makita, Panginoon. At gamitin mo lang ako, Panginoon, na daluyan na yung salita, Panginoon. Itago mo ako sa iyong likod, Panginoon. Wala po akong kakayanan. Naluwi po ako, saan po akong basahan, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Lord, ipaunawa mo sa kanila ang mensahe na ipararating mo sa oras na ito, na kung saan, Panginoon, ano man yung ipararating mo, Panginoon, kung ano yung matututunan namin sa mga pagtitipon
no, sa mga fellowshipping ng mga kapatiran dito sa church. So, turuan mo kami, Panginoon, Lord, ano man, Panginoon, yung mga salita na mali, Panginoon, na wala ako sa grammar o sa pananalita na ayos. Lord, ipag-iwanan ko sa kanila, Panginoon, yung nais mong iparating. Lord, maraming salamat po sa pangalan ng Ama, ng Anak at Baptisa ng Banal na Espiritu. Amen. Hallelujah. Fellowship, God. Okay? Ano ba ang ibig sabihin nito? Sabi dito, church fellowship. Sabi dito, a shared participation and unity among believers encompassing both spiritual and practical aspect. Okay? Ito daw pala ibig sabihin nun. Ito ay tumutukoy sa isang bahaging pakikilahok at pagkakaisa sa mga mananampalataya na sumasaklaw sa parehong spiritual at practical na aspeto. Ito po ibig sabihin nun. No? Yung pala ang ibig sabihin ng church fellowshipping o yung mga pagtitipon. Ang ating pong title, yung binanggit ko kanina, aktibong pakikibahagi sa mga pagtitipong Kristiyano. Ang verse po natin, matatagpuan po yan sa aklat ng Hebreo chapter 10 verse 25. Ano po sabi doon? Yung mga nakakaalam nito, yung mga magkatagal ng Kristiyano. Ano po sabi doon? Mga kapatid, huwag niyong kaligtaan ang mga pagdalo sa mga pagtitipon na kagaya ng ginagawa ng iba sapagkat malapit na ang pagdating ng araw. No? Malapit na raw yung pagdating ng araw. So, ibig sabihin pa nga noon, huwag natin hayaan ang mga pagtitipon. No? Katulad ng ginagawa natin. Ng iba. So, ibig sabihin, maraming klase mga pagtitipon. Mayroong pagtitipon sa church service, may pagtitipon sa Bible study, at ngayon, yung ginagawa natin ngayon, victory, pagtitipon dito para sa ating Panginoon. Amen? Okay. Ang layunin, objective, ang sabi ko dito, ang pangunahing layunin ng fellowship sa simbahan ay upang pasiglahin ang bawat isa at ang ibinahagi ng pananampalataya sa mga mananampalataya na nakasentro sa isang relasyon sa Diyos at sa isa't isa. Amen? Nakasentro po ang mga pagtitipon na katulad nito, mga kapatid, ay nakasentro po sa relasyon natin, bawat isa. No? Kung nagpapatibay sa ating mga relasyon at higit sa lahat sa ating relasyon sa Panginoon. Amen? Ito pala yung objective ng ating mensahe. No? Yung layunin. So, nagpapalakas sa bawat isa sa ating mga relasyon. Amen? Amen? Mga kapatid? Amen. Ito yung relasyon na yan, pagdadaanan natin yan dito. Okay? So, next. Sabi dito sa ating introduction, bilang mga Kristiyano, ang palagihang pagdalo sa mga pagtitipon ay hindi maaaring pabayaan. Yun daw po ang sabi. No? Bilang mga Kristiyano, ang mga pagtitipon daw ay hindi natin maaaring pabayaan. Bakit po? Sabi po ng aklat ng Gawa o Acts, no? Sabi ng aklat ng Gawa, chapter 2, verse 42, sabi dito, at sila'y nagsisipanatili matibay sa turo ng mga apostol at sa pagputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin. Amen?
Sabi dito, sa note, no, sabi dito, sinasabi sa atin ng Biblia na kailangan nating dumalo sa mga pagtitipon sa church upang sumamba sa Diyos kasama ang kapatid sa pananampalataya at upang maturuan tayo ng aral ng Diyos para sa ating paglagong espiritual. Amen? Yan, mga kapatid. So, kapag tayo ay patuloy na umaatin sa mga pagtitipon ng mga Kristiyano, lalago po ang ating buhay spiritual. Sino ang may gustong lumago ang buhay spiritual dito? Isang kamay. Amen. Praise God. Ang dami nila. Purihin ang Panginoon. So, may warning po. May warning. No? Ano ba itong warning na to? Sabi dito, sa warning, ang nasa likod ng ating madalas na pagliban sa mga pagtitipon ay pakana ni Satanas. Amen? Pakana ni Satanas. Yan po ay mababasa po natin sa aklat ng 2 Corinthians chapter 11 verse 4. Amen? Sabi dito, at hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Amen? Si Satanas daw ay nagpupunwaring anghel ng kaliwanagan. Amen? So ito ang magiging dahilan ng hindi natin pag-atin sa mga pagtitipon Kristiyano. Sino po ba yung mga binabanggit dito na Satanas na nagpupunwaring anghel? Sino po? Maaaring kaibigan natin. No? Maaaring katabi mo rin. Hindi mo kayong katabi mo. Hindi? Purihin ang Panginoon. Praise God. So, sino to? Ito yung mga nakakasama natin na hindi mananampalataya. Amen? Ito po yun. Maaaring kasama natin sa trabaho. Diba? Diba mga kapatid? Nabait siya sa iyo. Bakit? Gusto niyang yayain ka sa mga party-party. Diba? Gusto niyang yayain ka sa mga inuman. Diba? Ang dami niyang ganyan dito. Diba? Gusto niyang yayain ka sa sugal. Diba? Ganon. So yun ang nagiging dahilan ng hindi natin pagdalo. No? Yun yung warning. Sabi dito, mga kapatid, upang bigyan ng katuwiran ang kanilang pagliban sa mga pagtitipon, maraming tao ang gumagamit ng dahilan. Maraming tao ang gumagamit ng dahilan, mga kapatid. Sabi dito, na masyadong abala at pakikisalamuha sa mga makamundong gawain ng mga kaibigan hindi mananampalataya at marami pang iba. Ano itong mga ito? Katulad ng mga sinabi ko kanina, yung mga vices, no? Yung mga bisyo. No? Yan. So yan ang nagiging dahilan. No? Ginagamit nila, marami silang ginagamit ng dahilanan. Kaya yung mga hindi, meron pong kasabihan na ito kasabihan po ito ng mga Kristiyano. Kapag gusto maraming, kapag ayaw maraming, dahilan. Totoo po yan, mga kapatid. Kasi bakit po? Noong time na hindi pa po ako mananampalataya, noong time na hindi pa po lubos ko nakikilala ang Panginoon. Ganun din po ako. Kapag may nag-i-invite sa akin, ang dami kong dahilan. Ang dami kong dahilan. Pinapatay ko pa nga yung cellphone ko. Tapos pag-isip ko, sasabihin ko, pasensya na nakatulog ako. Yan yung dahilan. No? Pero ang totoo nun, sumama
experience ko po yan. Bakit po? Sa loob ng 20 years ko po dito sa TCF, sa ating bahay Panambahan, marami pong pagsubok ng dumaan sa buhay ko. Sa mga hindi po nakakaalam sa akin, marami pong pagsubok ang dumaan sa buhay ko. Pero hindi yung naging dahilan para hindi ako magpatuloy sa Panginoon. Amen? At sana mga kapatid, pinag-encourage ko kayo, ano man ang mga pagsubok na dumaan sa inyo, huwag niyo pong gawin dahilan yan para hindi kayo magpatuloy sa Panginoon. Bakit po? Kapag nawala ang Panginoon sa buhay niyo, wala kayong magagawa. Amen? Example na lang ito, poste. Nakasandal kayo. No? Pag umalis kayo dyan, anong mangyayari? Tutumba. Diba? Ito yung Panginoon natin. Lagi tayo dapat nakasandal sa kanya. Amen mga kapatid? Para hindi tayo matumba. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tahimik yata ang lahat. Seryoso ba? Okay. Nagugutom na. May din lang naman to, short lang naman to. Dalawang topic lang yun, dalawang point lang yun iba ako, no? Okay, tapos na tayo sa introduction. So, papasok tayo sa ating point, no? Sabi dito, ang mga aral sa pagdalo sa mga fellowship. Ayan, ano daw itong mga aral sa pagdalo sa mga fellowship? The lesson of attending fellowship church. Okay. Ano yung mga lesson? Gusto niyo bang malaman kung ano yung mga lesson? Kung ano yung mga natututunan natin sa pagdalo sa ating mga pagtitipon, mga kapatid? Okay, sabi dito sa number 1, pakikibahagi sa pananampalatayang Kristiyano at paniniwala. Okay? Ang pagdalo daw sa mga pagtitipon ay nakikibahagi tayo sa pananampalatayang Kristiyano at paniniwala. Amen? Sabi po sa Hebreo, chapter 3, verse 14, diyan po natin mababasa yan, sabi dito, sapagkat tayo nagiging kabahagi ni Kristo kung ating iingatang matibay ang pasimula ng ating pagkakatiwala hanggang sa katapusan. Amen? Sabi dito sa note, no, na ginawa ko, sabi dito, ang pakikisama at pagdalo sa mga fellowship ay nakaugat sa isang karaniwang pangako kay Jesucristo at sa kanyang mga turo. Amen? Nakaugat daw turo. No? Pero kung tayo patuloy na magdadalo sa mga fellowship, yung ating pagdalo ay nakaugat sa mga turo ng ating Panginoon Jesus. Amen po? Amen? Napaka natin ang Panginoon. Okay. Sa number 2, part pa rin po ito ng yung mga aral, no? Na pagdalo sa mga pagtitipon. Okay, number 2, sabi dito, encouragement, support and encouragement. Ano po ba ito? Basahin po natin yung aklat ng Psalm, o aklat ng awit, chapter 46, verse 1. Sabi dito, ang Diyos ay ating ampunan at kalakasan handang sumaklulo sa kabagabagan. Marami ng kanarin. Kabagabagan. Ano ba yung kabagabagan? Sino yung mga pagpaliwanag yan? Kabagabagan. Yung parang nag-aalala ka. No? Meron? Meron na yun? Kabagabagan. Parang nag-aalala ka. Parang lagi kang... Kinakabag. Oh. Kabagabagan. Yung parang nag-aalala ka palagi. Nag-uuri ka palagi. No? Yun yung ibig sabihin nun. Okay? Hindi yung kinakabagan. Okay. Tama ba? Tama. Pastor, di ba ganun yun? Pastor po. Nag-uuri. Kabagabagan. Nag-uuri ka, nag-aalala ka. Okay? Okay. May ano po yung sabi sa Philippians 4:13?
Alam niyo po ba yung sabi niyo po ito? Philippians 4:13. Ayan. Ano sabi? I can do all things to Christ and strength. Okay. Tagalogin ko na lang para mahilap. Ate Jen, memorize mo, di ba? Okay. Sabi dito, sa supporting verse 2, lahat ng mga bagay na aking nagagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Yan. Sabi doon sa loob na ginawa ko, ang mga mananampalataya ay hindi hikayat na tinutulungan ang isa't isa sa kanilang paglalakbay sa pananampalataya na nag-aalok ng praktikal na spiritual na tulong. Amen? Nagtutulungan pala. Isa yun sa mga aral na nakuha natin sa mga pagtitipon. Nagtutulungan ang mga kapatid. Nagtutulungan sila sa material at spiritual na pagtutulungan. Amen mga kapatid? Okay. Sa number 3, cooperate worship. Ayan. Yung paghatid daw natin pagdalo sa mga pagtitipon ay ang mga tututunan natin ay magkakaroon tayo ng cooperate worship, no? Prayer, panalangin, in prayer. Sabi dito, sa James chapter 5 verse 16, sabi dito, magpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo'y magsigaling malaki ang nagagawa ng maningas ng panalangin ng taong matuwid. Amen? Memory verse yata natin ito James 5:16. Memory verse natin ito mga kapatid, no? Sabi doon sa memory verse natin, confess your sin to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of righteous man is powerful and effective. No? Yan. So malaki daw ang nagagawa ng yung matututunan natin o yung aral na makukuha natin sa pagdalo sa mga pagtitipon ay ito yung matututunan natin, no? Nagpapanalangin. Sabi dito sa note na ginawa ko, sabi dito, ang pakikisama ay kinabibilangan ng pakikilahok sa pagtitipong pagsamba, panalangin at iba pang aktibidad na nagpapatibay ng ugnayan sa pamamagitan ng pananampalataya at lakas ng panalangin sa isa't isa. Yung palagi sabihin doon. Yan. Yan mga kapatid. Kaya mga kapatid, ini-encourage ko kayo, ipanalangin ninyo ang isa't isa. Amen mga kapatid? Ipanalangin ninyo ang inyong mga kapatid sa pananampalataya. Ipanalangin ninyo ang inyong pamilya. Amen mga kapatid? Amen. Panalangin nyo. Kasi malaki ang nagawa ng panalangin. Amen po? Alam niyo po mga kapatid, sa hindi pa nakakaalam, no? So, nakikita ninyo ang prayer ninyo na masaya, no? Na ayaw kong makita nyo na may hina ako, no? Pero kung makikita nyo yung post ko, isang buwan pong nawawala ang ano po yun. Alam niyo mga kapatid, yung anak kong yun,
sa Panginoon. No? Nagiging maraming tulala siya. At nung siya ay umidad ng 22, nagkaroon po siya ng girlfriend. No? Kung siya nagkaroon ng girlfriend, nawala po siya ng 6 months. Tapos tumawag sa akin nung nandito ako sa tumawag sa akin na nandun daw siya sa girlfriend niya. Sabi ko, okay, nagplano kami na pag-uwi ko kasal na. Kaya lang, ang naging problema, nagkaibalay sila ng girlfriend niya. Masakit yung nangyari. At kung nagkahiwalay sila, magbuhat po yung panganay kong anak, hindi na naging matino ang buhay niya. Lahat po ng bisyo pinasok niya, lahat po ginawa niya. Hanggang tuluyan siyang bumigay. Kung siya tuloy ang bumigay, pabalik-balik namin dinadala sa mental hospital, sa mga rehabilitation. Pero pag lumalabas siya, ganun pa rin nangyayari sa kanya. Sinira niya yung sarili niya dahil hindi niya matanggap yung nangyari sa kanya. At ngayon, isang buwan na siyang nawawala, wala akong makapagtulog kung minsan siya. Nanawagan po kami sa mga social media, nanawagan kami sa TV itong week na to, baka sa TV na kami manawagan. So mga kapatid, kaya ako pinabanggit sa inyo yan, hinihiling ko rin na ipanalangin niyo ako. Hinihiling ko na ipanalangin ninyo ako na maging matibay. Kasi mga kapatid, bakit? Ayaw ko pong mangyari yung nangyari kay Peter. Alam niyo po ba yung kwento ni Peter? Gusto na ko? Alam niyo po? Sino nakakaalam ng kwento ni Peter? Si Peter po, si Pedro, nung naglalakad si Jesus Christ doon sa tubig, yung mga alagad na takot na imunto daw. Ngayon sinabi ni Jesus Christ, sabi niya, huwag kayong matakot, ako ito. Sabi ni Peter, Panginoon, kung ikaw yan, susunod ako yan. Alam niyo po mga kapatid, nung nakasakay siya doon sa bangka, pagtapak niya ng isang paa niya doon sa tubig, ito yung bangka, no? Ito yung bangka. Pagtapak niya ng isang paa niya doon sa tubig, 50% mga kapatid ng kanyang pananampalataya na i-apply niya. Nung lumutang siya dahil na-i-apply na niya yung kanyang pananampalataya, pinuhat niya yung isang paa niya dahil doon sa bangka, pinatong niya uli doon sa tubig. Mga kapatid, 100% ng kanyang pananampalataya na i-apply niya. Nung siya'y naglalakad na, yung bagyo, alam mo yung bagyo? Yung unos, tumama sa kanya, lumingon siya. Ano nangyari mga kapatid? Lumubog siya. Amen? So yan ang ayaw na ayaw kong mangyari sa buhay ko mga kapatid. Ayaw na ayaw kong mangyari yan. Kaya nagiging matibay ako, malakas ako, hindi ko ang panalangin ninyo. Amen mga kapatid? So katulad ng binanggit ko mga kapatid, sabi dito, ang pakikisama ay ang pakikisama sa mga pagtitipon ay kinabibilangan ng pakikilahok sa pagtitipong pagsamba, panalangin at iba pang aktibidad na nagpapatibay sa ugnayan sa pamamagitan ng mananampalataya at lakas ng panalangin ng isa't isa. Ngayon po, so malakas ang panalangin kapag tayo po ay sama-sama. Kaya in-encourage ko rin po kayo mga kapatid, tuwing meron tayong prayer meeting, umatin po kayo. Kasi malakas po ang nagagawa ng panalangin kapag tayo po ay sama-sama. Palakpakan po natin.
nasa part 2 na tayo, malapit na tayo matapos. Okay. Tapos na tayo dun sa ano yung unang tinalakay natin. Ang aral ng pagdalo sa mga pagtitipon. Amen? Okay. Sabi dito mga kapatid, dito sa part 2 natin, benepisyo. Okay, natapos na tayo dun sa aral ng pagdalo sa mga pagtitipon. Ngayon, ang tatalakayin naman natin ay yung benepisyo. Ano ba yung mga benepisyo na makukuha natin sa pagtitipon na ginagawa ng mga Kristiyano sa mga fellowship? Ano ba ito? Sabi dito, mga kapatid, sa oras na ang isang tao ay manampalataya kay Jesus, sa oras na ang isang tao ay manampalataya kay Jesucristo bilang kanyang tagapagligtas at siya ay tanggapin ng Diyos bilang anak, siya ay bahagi na ng katawan ni Kristo. Ito ang tinatawag na church. Okay? Bahagi na lang tayo ng katawan ni Kristo at ito ang tinatawag na church. Amen? At ang pagdalo sa mga pagtitipon Kristiyano ay may malaking benepisyo. Ano ito? Ano daw ito? Sabi po ng aklat ng John 4:12, sabi po dyan, hindi ko na nilagay dito, no? Kasi baka humaba pa. Pero may ginawa akong note. Ang sabi po ng note na ginawa ko, ang magkakapatid sa pananampalataya ay nag-iibigan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Amen? Nag-iibigan. Amen? Amen? Hindi yung pagka may narinig kayo sa kapatid, galit agad kayo. Huwag naman ganoon kapatid. Ipahiran natin yung ating pag-ibig sa kapwa. Amen? Nabiro ka ng nidot na nagsaing ka ng gano'n sa mga Kristiyano, mga kapatid, sa mga Kristiyano, walang tapo-tapo, no? Walang gano'n. Kaya pag biniro kayo ni Job na yung sinaing nyo ay manata, tanggapin nyo na yun. Okay. Next. Nagpapalakasan ng loob sa bawat isa, hindi nag-aaway at nagtatanim ng sama ng loob. Ayan. Hindi raw nagtatanim ng sama ng loob. Pakibasa ngayong Hebreo 3:13. Sino mo makakakuha? Pakibasa ko pati. 3:13. Paunahan, maybe preview ako. Ayun, isa sa ako because 3:13. Pakibasa? Sino nakakita? Wala ko siya. Ngunit kayo'y Yun. magkapangaral sa isa't isa araw-araw. Samantalang sinabi ngayon, papapagmatigasin ang sinuman sa inyo nadaya ng kasalanan. Ayan, nadaya ng kasalanan. No? Parang nalang sa isa. Huwag tayo magtanim ng sama ng loob. Kasi baka madaya tayo ng kasalanan. Amen? Madadaya tayo ng kasalanan pag tayo nagtanim ng sama ng loob sa ating mga kapatid. Amen? Ganun din sa kapatid natin sa ating laman, sa ating pamilya, di ba? Sa mga kamag-anak natin. Kapag tayo nagtanim ng sama ng loob, mga kapatid, tandaan ninyo, hindi magiging maayos ang buhay natin. Amen? Ganun din dito sa Iglesia, mga kapatid. Ito yung benepisyo ng pagdalo natin sa mga pagtitipon. No? Nagpapalakasan, hindi nagtatanim ng sama ng loob. Palakpakan po natin ang Panginoon. Next. So dito sa number 3, pinasisigla ang kapwa Kristiyano at nagtutulungan. Ayan. Pinasisigla ang kapwa Kristiyano at nagtutulungan. Mahaba pa ba ang oras ko? May oras pa? This is your day. Tuloy lang. Hanggang bukas. Okay. Pinasisigla ang kapwa
kapwa Kristiyano at nagtutulungan. Pakibasa nga yung Hebreo 10:24. Kapatid, hindi ko na kasi nilagay dito eh. 10:24.